Napakaraming pangangailangan ng mga tao at kailangan natin laging may katuwang at katulong sa buhay. How the beggar was blessed, ang ating pag-aaral. Turuan niyo po kami, Panginoon, na matuto sa karanasan ng mga nauna na sa amin. Teach us to be observant, to be studious, so we can be wise and we can learn from you. And now equip us to understand your message for us today. We ask you to be our preacher, our teacher, our healer, and friend. Lead us unto greater knowledge of you. Unlock for us and open the door to your blessings. Father, we seek you in the name of your Son, Jesus. Acts 3:1-10. Minsan, nagpunta si Pedro at Juan sa templo. Alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na Pintuang Maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kamang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palokso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templong kasama nila habang naglalakad at lumulundag-lundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat at nang makilala nilang siya, ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa Pintuang Maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. At naway pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng napakagandang kwentong ito. There is a beggar in every one of us. Kanya-kanya tayo ng yaman, pero kanya-kanya rin tayo ng karukhaan. Kanya-kanya ng lakas, pero kanya-kanya rin ng kahinaan. At marami tayong matututunan sa pulubong ito kung papaano tatamo ng pagpapala. How the beggar was blessed. And now we will reread it in the contemporary English version. Acts 1:1-2. The time of prayer was about 3 o'clock in the afternoon, and Peter and John were going into the temple. A man who had been born lame was being carried to the temple door. Each day he was placed beside this door, known as the Beautiful Gate. He sat there and begged from the people who were going in. Isang magandang makita at maobserbahan sa pulubing ito, the beggar had helpers. He had carriers that brought him to the place of blessing. Tunay, marami tayong mga kapansanan, mga kahinaan, kakulangan, pero ito'y napupunan kung may mga naliligid tayo na tao at may mga tao sa ating buhay na handa at bukas loob na tumutulong sa atin. Immediately, there's a lesson from this beggar: have helpers. Mahalaga na sa buhay natin tayo may katuwang. At siyempre, para magkaroon tayo ng mga katuwang sa buhay, dapat hindi tayo nakakainis. Dapat nakakagana tayong tulungan para hindi kadalaan at huwag pagsawaan. Ang ibig sabihin ay dapat sa ating kakayanan, handa rin tayong maging matulungin. Hindi naman one way ang relasyon na laging tayo na lang ang tinutulungan hanggang pagsawaan na tayo. Tayo na lang ang bibigyan, tayo na lang ang uunawain. May hangganan ang lahat ng pagtitiis ng kapwa. Kaya dapat give and take. Tuwing withdraw ka ng withdraw, dapat magde-deposit ka rin para hindi ka maubusan ng mawi-withdraw. Ecclesiastes 4:9-10. You are better off to have a friend than to be all alone, because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up.
But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. Ang matatalinong tao ay patuloy na nakikipagkaibigan at patuloy nila na sinusustena ang kanilang friendships. Hindi nila inaabuso ang mabait. Hindi nila ninanakawan ang nagtitiwala. Hindi nila pinahihirapan yung handang tumulong at nang sa ganon di sila pagsawaan. One lesson from this beggar: invite, have, and keep helpers in your life. And the only way to really do that is to be a helper also in your own way. Relationships last when they are mutual. Nagtatagal ang mga samahan kung merong pakikisama, pakikibagay, pakikisangkot, pakikiisa. Hindi yung ikaw lang ng ikaw ang tumatanggap ng pagpapala at lahat ng nasa paligid mo ang nauubusan kabibigay. Mayroon man tayong mga kahinaan, mayroon din tayong mga sarili nating angking lakas na siya namang pwede nating itumbas, isukli sa mga itinutulong ng iba mula sa kanilang kalakasan tungo sa ating mga kahinaan. Even a parasite, a good parasite, an intelligent parasite will not kill its host dahil wala na siyang mapapakinabangan. Tiyakin natin mga kapatid na whenever we can, tuwing kaya, tayo'y nagde-deposit, hindi nagwi-withdraw. Na nagwi-withdraw lang tayo sa mga panahon na hindi na maiwasan at kailangan at handang-handa tayong mag-deposit uli pag nabawasan na yung ating account. And I'm not talking about only money, but about our relationships with people. Tuwing iniinis mo ang tao, nagwi-withdraw ka. Tuwing pinapagod mo siya, nagwi-withdraw ka. Tuwing may hinihingi ka, nagwi-withdraw ka. Kailan ka naman magde-deposit? The beggar was in the right place at the right time. Another lesson to learn. He was at the temple door. He was in the path of blessings. Maraming mga tinatawag na pulubi noong unang panahon, dinadala sa mga hagdanan at pintuan ng mga bahay dalanginan, anumang relihiyon. Hindi lang sila para mamalimos ng pera, may iba pa silang pinapalimos. Inaasahan nila na may dadaan ng mga banal na tao. At sa paniniwala nga nung iba, madaanan lang sila ng anino ng mga banal na taong ito na pupunta sa dambana upang manalangin sa bathala. Sila'y mapagpapala na. Hindi lahat ng pulubi sa pintuan at paanan at hagdanan ng mga templo ay pera ang habol. Although marami, yun ang kailangan. Pero marami din naghahanap ng himala, naghahanap ng lunas o kaya'y payo mula sa mga dalubhasa at mga pantas na tao na pupunta sa dambana upang manambahan at manawagan sa may likha. Kaya itong pulubing ito, napagpala nitong isang araw na ating pinag-uusapan dahil nasa tama siyang lugar. Lesson from this beggar: position yourself correctly. Lumagay ka kung saan dadaan ang pagpapala. Gusto mo palang magkatrabaho, alangan mang lagi ka nakahiga, hindi dadaan doon ang pagpapala. Gusto mong umani, nasa sugalan ka, hindi ka dadaanan ng pagpapala. Dapat nado ka sa taniman. Gusto mong magkaroon ng mga kaibigan, tapos nado ka sa daanan ng mga masungit, ng mga pintasera, ng mga chismosa, hindi dadaan ang pagpapala sa iyo doon. It's all a matter of positioning. Halaman man, kung ikaw ay orchid at nagpunta ka sa bilad na bilad ka sa araw, maluluoy ka kasi hindi doon ang pagpapala para sa iyo, may tama kang lugar. Isda man na pangtabang na tubig at nagpunta sa maalat na tubig ay mamamatay kasi hindi doon siya pagpapalain kundi sa tama niyang lugar. Dapat nasa tama kang lugar. Mayroong mga tao gusto magkapera pero hindi naman sila lumalagay sa lugar na nagtatrabaho sila, nagsisikhay, nagsisikap. Paano ka pupuntahan ng pera? Psalm 1:1, blessed is the one who does not walk in step with the wicked,
or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Kung gusto mo daw mapagpala ka, at pinagpala ang mga tao na hindi nakikilakad sa lakaran ng mga masama, nakikitayo sa tayuan, tambayan ng mga masama, at lalong hindi nakikiupo sa umpukan ng mga mapanlibak. Kasi wala doon ang pagpapala. Ano daw ang pagpapala? Tularan ang mga puno. Psalm 1:3, yung mga pinagpapala daw, they are like trees growing beside a stream. Trees that produce fruit in season and always have leaves. Those people succeed in everything they do. Ang pinagpapala daw mga tao, tulad ng pinagpapalang halaman, yung ang mga ugat ay nakasausaw sa mga batis. Yung ang pagkakalagay sa kanila ay nakatanim sila sa daanan ng tubig at hindi doon sa lugar na madaling matuyot. Tayo ba nasa dinadaanan ng tubig ng pagpapala? Nakasausaw ba ang ugat mo sa mga pagpapala? It's a matter of location, location, location. Kanino ka nakikibarkada? Sino ang mga lagi mong kausap? Anong pinagpapapakinggan mo? Saan ka tumatayo, umuupo? Ang lahat ng yan ay magiging factors for you to be blessed or not. And of course, dadagdagan mo pa ng timing. Napakaganda ng timing ng pulubing ito nung araw na yon. Sa pagpapatuloy, Acts 1:3-4. The man saw Peter and John entering the temple, and he asked them for money. But they looked straight at him and said, "Look at us." Dumadating pa lang si Pedro at si Juan, na single out na sila, natukoy na sila nitong pulubi, at sa dalawang ito siya nakipagtitigan. At pagkatapos humingi siya ng limos. Pera ang hinihingi niya, pera ang pakay niya. Pera na kung ibigay man sa kanya nung araw na yon, mauubos din sa pagkain niya sa araw na yon, bukas mamamalimos na naman siya. Kailangan na naman niyang may magbuhat sa kanya para makarating siya doon sa lugar na yon. At pagtitingin ni Pedro sa kanya, sabi sa kanya, "Tingnan mo nga kami." Para bang sinasabi ni Pedro, mukha ba kaming may pera? Titigan mo kami kung makakapagbigay kayo ng pera. So the beggar acknowledged and communicated his need by being in that spot. There was body language involved. The body language was saying, "I need your help." And the beggar got the attention of the right people in the right way. Natingnan din siya. Mahalagang leksyon mga kapatid, put yourself in the attention and reach of the right people. Kaninong pansin ang iyong inaagaw? Sa pananamit mo lang, kaninong pansin ang gusto mo? Gusto mo ba yung pansin ng mga magnanasa sa'yo? Pwede yun, manamit ka ng ganon. Gusto mo ba yung pansin ng mga gagalang sa'yo? Hindi manamit ka rin ng ganon. Gusto mo ba yung pansin ng mga manlilibak sa'yo? Hindi magdamit ka na parang naglalakad na Christmas tree. Siguradong may maglilibak sa'yo noon. Kaninong pansin ang gusto nating matuon sa atin? Anong uri ng pansin ang gusto mo? Kasi the way you package yourself will attract the kind of attention you want. But do you really want the attention of thieves? Maglalakad ka sa mga lansangan, suot mo mga alahas, ang mamahal mong damit, ilalabas mo cellphone mo, ilalabas mo yung pocket, wallet mo na may pera. Kaninong pansin ang inaagaw mo? Di ba pansin ng mga magnanakaw? Is it right? Tama ba yung behavior na yon? Kaninong pansin ang hinahanap mo pag naglalakad ka sa 10 oras ng gabi? Liban na lang, kung galing ka sa trabaho, hindi mo na maiwasan. Pero kung maiiwasan, lumigpit ka na pag gabi na. Kasi pag gabi na, yung mga nagda-drugs, bangag na. Yung nagiinuman, lasing na. Handang-handa na sila na maging baliw, at ito ka, dadaan-daan sa tapat nila. Di ba naghahanap ka ng sakit ng katawan nun? Kaya makikita mo, napakaraming nabibiktima. Liban na lang, kailangan na raw sila sa lugar na yon, o hindi nila maiwasan.
Eh kasi naman, nandun sila sa lugar din na yun. Nakakatawag ka ng pansin. So put yourself in the attention of the people who matter. What kind of attention do you want? Surely you can get an attention. Maglakad kang hubot-huwad, di ang daming pumansin sa'yo. Pero yung ba talaga ang gusto mong uri ng pagpansin sa'yo? Yung ang ingay-ingay mo pagpasok mo sa isang lugar, napansin ka nga, pero anong uri ng pansin? Paggalang ba yon? O ang liit-liit ng tingin sa'yo ng tao? We package ourselves correctly so that we can get the right attention from the right people. And here you need discernment. Kailangan manuri, kailangan makiramdam. Kaninong pansin ang gusto kong matuon sa akin? Acts 1, 5-7. The man stared at them and thought he was going to get something. But Peter said, I don't have any silver or gold, but I will give you what I do have. In the name of Jesus Christ from Nazareth, get up and start walking. Peter then took him by the hand and helped him up. Sabi ni Pedro, mukha ba kaming may pera? Tingnan mo nga kami. Wala kaming kapera-pera. Pero kung anong meron kami, na ibibigay namin sa iyo. Sabi niya, sa ngalan ni Jesus sa taga Nazareth, tumayo ka dyan at nang matigil ka ng pamamalimos. Makapagtrabaho ka ng maayos, makapamuhay ka normally, at hinawakan niya ang kamay ng lumpong ito, itinayo siya. Nagpahawak naman ng lumpo, at kahit lumpo siya, ay umakmang tatayo nga. Kung kayo yung lumpo, all your life lumpo kayo, hindi kayo kahit kailan nakalakad at ni minsan walang nagbigay ng pag-asang makakalakad pa kayo, kaya ang kailangan nyo lang, konting barya. Sabi ng kaharap nyo, wala akong kapera-pera, pero ang ibibigay ko sa iyo, kung meron ako, tatanggapin nyo ba? O sasabihin nyo, wala ka naman palang pera, umalis ka dyan, kasi kaya nga ako pulube, pera ang kailangan ko eh. At pag may nagsabing sa ngalan ni Jesus sa taga Nazareth, tumayo ka, paano ako tatayo? Ang tagal-tagal ko na nakaupo dito at nakalugmok, hindi naman ako nakakatayo. Maraming tao hindi tumatanggap ng bagong pagpapala kasi nakasara ang utak nila sa bagong pagpapala. Hindi sila tumatanggap ng bagong karunungan, bagong katuruan, kasi nakasara na ang utak nila sa konti at kaprasong karunungan na nakuha nila nung unang panahon. At hindi nila sa handang buksan ang puso nila sa mga bagong karunungan, mga bagong kaliwanagan, kaya hindi na nila tatanggapin. Anong ginawa ng pulubing ito? Umakmang tatayo. Handa siyang tanggapin yung ibinibigay sa kanya kahit hindi yon ang ine-expect niya. Be humble enough to receive help from sincere helpers. Lahat tayo nangangailangan ng tulong, panapanahon lang. Hindi ka dapat mapagmalaki, mapagmataas kung kailangan mo ng tulong at may nag-aalok naman. Napakahalaga na tayo ay marunong magpakumbaba. Acknowledge your need. The mere fact that that man was there at the temple door begging was language enough. It was body language. It meant, I need help. At kung ikaw naman ay dadaan doon sa tapat ng pintuan na yon, nandun yung mga pulubi, hindi naman madali. Nakapalan mo ang mukha mo at umupo ka doon para mamalimos. Dapat naman yung mga meron na pwedeng ibigay, ibigay na, dahil yun lang pagtayo doon ng mga pulubi ay isa ng malaking kilos na hindi madaling gawin. Mga kapatid, liban na lang mga abusado ang lumalapit sa inyo at bad record na talaga, pag may umuutang sa inyo, lalo first time, huwag naman agad-agad kayong defensive, huwag agad-agad gusto nyong ipagtanggol ang inyong mga pitaka para huwag masalakay, huwag agad-agad tatanggi, huwag agad-agad hihiyain yung lumalapit, kasi hindi nyo alam kung gaano katagal na nalangin, nagpalakas ng loob yung tao para lang makalapit sa inyo eh. Pagkatapos paglapit, bibigyan nyo agad sa takot nyong maabuso. Lalo't first time at hindi naman kilalang utangera o balasubas. Isaalang-alang nyo yung damdamin ng taong
nagpapakumbaba at humihingi ng tulong. Hindi yun madaling gawin, liban na lang professional siya sa ganung bagay. So, nandun yung pulubi, dumaan sila Pedro, wala silang pera, pero willing silang maglimos ng iba. Pag merong kailangan ng kapwa at wala tayong ganon, pwede tayong mag-alok ng iba na pwede nating itulong. Kung humihiram sa iyo ng 1,000, wala ka ng 1,000, bigyan mo na lang kahit 200 o 100. May pamasahe man lang siya para makauwi. Whenever you can, don't send people away empty-handed. Pag lumapit sa iyo ang tao, nawa, meron ka maibigay kahit katiting na pagpapala. Huwag naman zero. Kasi sobra naman siyang lugi, ginasgas na niya yung mukha niya, namuhunan na siya pagpunta sa iyo, tapos di wala man lang nakuha kahit isang candy. Importanteng nakabukas ang ating puso. So, hinawakan ang kamay ng taong ito at nag-akng tatayo. Hindi siya nagsabing, ha 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 ha, sige palakarin mo ako. All my life na, tumanda na ako, hindi pa ako nakakalakad, ngayon mo pa ako papalakarin. Alam niyo yung mga tao na nagsasabing it has never done before? Yan ang mga tao hindi aasenso. Hindi pwedeng gawin yan kasi hindi pa yan nagagawa ever. So kung sinabi niya yon, hindi pa ako nakalakad kahit kailan, ngayon palalakarin mo ako, hindi sana siya nakalakad. Huwag niyong limitahan ang inyong mga sarili ng inyong mga nakaraang karanasan, lalo't kabiguan. Do not define your future and limit your future by the failures of your past and by your frustrations. Do not limit yourself with the failings of the past. Acts 1, 7-10. At once the man's feet and ankles became strong, and he jumped up and started walking. He went with Peter and John into the temple, walking and jumping and praising God. Everyone saw him walking around and praising God. They knew that he was the beggar who had been lying beside the beautiful gate, and they were completely surprised. They could not imagine what had happened to the man. Tumayo ang lalaki at nakatayo nga. At oras na naramdaman niya na lumakas ang kanyang mga bukong-bukong, ang kanyang binti. Hindi lang siya tumayo, nagtatalon. At sumunod kay Pedro at Juan papasok sa templo para sumamba, natatalon-talon, kakanta-kanta na parang pipit. Sumaya. At hindi niya itinatwa o ikinaila ang kanyang kasayahan. The beggar was open to blessings, even though he had other specifications. Maganda ang leksyon, mga kapatid. Open yourself to blessings beyond your definition. Hayaan nating lumampas sa mga dating bakod at hangganan ang ating utak, ang ating puso, ang ating kaalaman. Room for improvement is the biggest room in the world. And if you would confine yourself only to what you have previously decided what was good for yourself, you will not grow. Open yourself to blessings beyond your expectation and beyond your limitation. Do not be limited by your specifications. Mahirap yung ikaw mismo ang naglalagay ng hangganan sa mga pwedeng mangyari sa iyong buhay. 1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. Sabi niya, alam niyo ba kung ano mga plano ng Diyos para sa inyo? Magagandang bagay na higit pa sa anumang nakita nyo na noon o narinig. Higit pa sa anumang nakaya nyong dalhin sa inyong guni-guni. In other words, you have no idea how much God is willing to give you. You have no idea how much God can give you if only you would not limit God and yourself. Never say never. Huwag niyo sabihin, naku, hindi ko kaya yan. Naku, mahirap yan. Naku, ganito na lang talaga ako. Huwag niyo sasabihin yan kasi parang isinumpa niyo ang sarili niyo na manatili na lang dyan.
Kailangan laging may kabukasan ng isip. The beggar followed Peter and John into the temple. Lesson, mga kapatid, follow godly people, godly instruments. Sila Pedro pala ang ginamit ng Diyos para siya makatayo at makalakad. Kanino pa siya dapat sumunod? Katulad niyo mga kabataan, mga magulang niyo ang ginamit ng Diyos para kayo makatayo, makalakad. Kanino pa kayo dapat sumunod? Sa mga kabarkada? Sa mga ka-chat? Sa mga friends sa Facebook? Kailangan pa bang i-memorize yan kung kanino ka dapat sumunod dun sa nagiging pagpapala sa buhay mo? Dun sa ginagamit ng Diyos para ka makalakad mula sa pagkalumpo, tumigil sa pamamalimos, umasenso, umunlad. Follow teachers that open up your brains to great things. Follow trainers who train you to become the better person that you are and you can be. Piliin nyo ang sinusundan. Bakit ka susunod sa kapwa bulag? Hindi pareho lang kayong nabulid. Adik ka na nga, babarkada ka pa sa kapwa mo adik. Saan kanya dadalhin? To more addiction. Sugapa ka na nga sa sugal. Ang lagi mo pang susundan, yung kapwa mo sugapa. Saan ka dadalhin nun? Dapat ang sundan mo yung papasok sa templo, yung papalapit sa Diyos, yung obviously magandang influence at epekto sa iyong buhay. Again, positioning. Saan ka nakaposisyon? Sino ang tinusundan-sundan mo? Sino ang sinusuportahan mo? Kailangan malinaw yan, kapatid. And be grateful to people who help you. Bilang pagtanaw ng utang na loob, sumunod siya doon sa dalawa. Hindi yung, wow, nakakalakad na ako, kaya biglang iba na ang gagawin, kung ano-ano ng mga bisyo, kung ano-ano ng mga kabalbalan. Pagkalakad ng tao, sa pagsamba pumunta. So, anong ginagawa natin? Napakaganda, may bagong-bago kang kotse, dadalhin mo muna sa worship, o dadalhin mo sa ministry. Kahit yung simpleng-simpleng bagay, may bago kang damit, bago kang sapatos, isuot mo na muna sa worship kaysa isuot mo kung san-san. Yung unahin mo yung mga bagay na gano'n, kahit symbolic lang yon, kahit minsan mukhang mababaw, pero yung mga mababaw na bagay, ang unang hakbang tungo sa paglalim. Kailangan lagi mong inuuna yung maganda, yung tama. The beggar thanked and praised God. One great lesson. Always thank and praise God, especially when you have been obviously blessed. Yung mga iba, huy, marami ka niyatang pera. Hindi, wala nga. Sa pag-iwas sa mga utangan, itinatatwa na napapagpala siya. Lalo't utangera ang nagsasabing, huy, umasenso ka na daw. Well, thank God, pero kasya lang sa akin. Pero pasalamat ka sa Diyos. Huwag mo sabihin, walang-wala nga ako eh. Alam niyo yung mga tao, sa hinabahaba na ng buhay ko na to, yung mga taong laging sinasabing walang-wala nga ako, meron sila nung sinasabi nila yon, pero ang ending, talagang nagiging wala nga. Alam niyo ba na ang inuusal ng inyong bibig ay panalangin? Kahit hindi nyo lagyan sa dulo ng in Jesus name, meron yon. Kaya pag sinabi mong walang-wala nga ako eh, in Jesus name, gusto nyo sabihin yon? Hirap na hirap ako sa buhay. Amen. Walang kakwenta-kwenta ang pamilya ko in the name of Jesus. Wala akong kapag-apag-asa, siya nawa. Ang inuusal-usal ng bibig na didinig ng langit, at dahil ang langit ay mabait, ibibigay sa iyo ang hinihingi mo. Kaya pag-ingatan yung pinagsasasabi na inyong bibig. I can name names but I won't. I know people who had a lot of money before, pero kung sa anumang dahilan, lagi silang paladaing, palasabing wala ako. Ngayon, mga nakalupagi sa hirap, nagdidildil ng asin at gumagapang na parang ahas sa hirap kasi hindi nila nirecognize nung araw ang kabaitan sa kanila ng Diyos. Ngayon nararamdaman nila ang tunay na ibig sabihin ng walang-wala at mahirap. Always honor God and thank God.
with your lips, with your words. Don't be too afraid na mahingan ka o mautangan ka. Tuloy maghihirap-hirapan ka. Napakahalaga marunong ka magpasalamat. So the beggar not only walked. Can you imagine, wala siyang training maglakad, pero nagtatatalon at naglululokso pa. Ibig sabihin talaga, ipinapakita niya hindi lang sa Diyos, kundi sa tao, kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos. Kaya manghang-mangha ang lahat. Pero kung siya'y dating beggar, na nung pagtayo niya, lulugo-lugo rin siyang naglakad, nakayuko lang siya, hindi mapupuri ang Diyos. Dahil yung body language niya, hindi pumupuri sa Diyos. What is very important, brothers and sisters? Hindi akalain nung pulubi na yon na pag-uwi niya sa araw na yon, hindi na siya buhat-buhat ng mga taga-buhat. Hindi niya alam na nung araw na yon, grabeng laking pagpapala pa lang ibibigay sa kanya ng Diyos. At anong malay nyo na ito ang araw nyo? Hindi imposible. So anong lesson mga kapatid? Greet and face each day with hope, with faith, with openness to God's miracles. You don't know what a day may bring forth. Hindi yung nakuumaga na naman, paggising mo, reklamo, umaga na naman, trabaho na naman. Pag tinanggal naman sa trabaho, iiyak-iyak, pila na naman para mag-apply. Tapos hindi magpasalamat, wow, may trabaho ko ngayong araw na to. Kakanta-kanta ng rainy days and Mondays always get me down. Anong pagpapala ang aasahan mo sa Panginoon? Greet each day with enthusiasm. Because every day is a new blessing from God. Every day is an openness to God's blessing. Huwag kayong negative. Huwag laging malulungkutin, laging mamimintas. Lamentations 3:22-23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Basta may bagong umaga, may bagong pag-asa. Huwag niyong huhusgahan yung araw na bago pa lang na dumarating ayon sa nakaraan kahapon. Hindi ko mahirap yung kahapon, automatic magiging mahirap yung today. Hindi ko nahirapan kayo nung nakaraang taon. Ngayon, sabi niya, ay, bagong taon na naman ang pagdirusa. Because you curse your own life. You curse your own time. You curse your own day. Kung may bagong pagpapala ang Diyos sa bawat araw, dapat meron din tayong pagbabago ng pananalig. We should refresh our faith every morning, our trust in the Lord. Si Pedro, sino ba si Pedro? Tumanggap lang naman siya ng pagpapala mula sa Diyos. Tapos ngayon, siya na ang instrumento para magpalakad ng pilay. Lumpo pa nga. Tayo man, there is a Peter in every one of us. Lahat tayo, dinampot lang ng Diyos mula kung saan. May mga dinampot sa dilim, may dinampot sa putik, may dinampot kung sa mga kabiguan, sa mga sakit, sari-sari. Pero hindi ibig sabihin nun, tagatanggap na lang tayo ng pagpapala forever. Kasi pag nakatanggap ka na ng pagpapala sa Diyos, panahon naman para ikaw ang maging daan ng pagpapala tungo sa iba. How do you repay God? God cannot be repaid. God doesn't need anything. How do you serve God? By serving the needy. By doing good to others. By becoming instruments of God to bring His ministry to people. That is how you repay God. At hindi tayo dapat manatili na tagatanggap lamang. Oras na tumanggap ka na, meron ka ng pribilehiyo at pananagutan na maging daan ng pagpapala sa iba. Huwag mong sasabihin, ganito lang ako, wala akong magagawa, ito lang ako, kasi minamaliit mo ang Diyos na lumikha sa iyo. Minamaliit mo ang pagpapagaling at pagpapala ng Diyos sa iyo tuwing minamaliit mo ang iyong sarili. Huwag ka magyabang, pero huwag mo ring maliitin ang iyong sarili kasi hindi naman ikaw lumikha sa iyo yung Diyos. Pag sinasabi mong wala kang kwenta, wala kang magagawa, pinipintasan mo ang Diyos.
Kaya dapat hanapin mo kung ano yung strength. Kaya sabi ni Pedro, pera, wala kami niyan. Pero hindi naman kami walang-wala. Meron kami. At kung ano lang ang meron kami, yun ay ibibigay namin sa iyo. Hindi limos. How about walking? Can you imagine if you could be like Peter, enabling people to walk? Ibig niyo pa sabihin, Pastor, yung mga lumpod dyan, pwede kong balakarin. Pwede, physically. Pero hindi laging gano'n ang pagpapalakad sa lumpo. Maraming uri ng kalumpuhan. Merong mga tao na nakalugmok sa self-pity. Walang bilib sa sarili, walang bilib sa Diyos. Itinadhana na ang sarili nila na maging yagit na lang. Pero dumating ka sa buhay nila, binigyan mo sila ng pag-asa. Pinakilala mo sa kanila ang Panginoon, tiningnan nila kung ano ang blessing ng Diyos sa kanila, nagkaroon sila, nakaregain sila ng self-image, nakaregain sila ng pagkamangha sa Diyos, pagkilala sa kanilang mga lakas, at bumalikwas sila, at ginamit nila ang mga lakas na bigay sa kanila ng Diyos para sila mag-achieve, maging fruitful, maging successful. Nagpalakad ka rin ng lumpo nun. May mga kabataan na walang kapera-pera pero talented, hindi makapag-aral. At kung hindi sila makakapag-aral, para mo nang ini-assign sa kanila ang fourth class life buong buhay nila, kahit meron silang potential. Tinulungan mo mag-enroll ng isang semestre. Iba naman ang tumulong sa ibang semestre, nagkadugtong-dugtong, nakatapos sila, umasyanso sila sa buhay. Nagpalakad ka rin ng pilay nun. May mga taong nagugutom, binigyan mo ng pagkain ngayon, nakatawid sila, bukas iba naman ang magbibigay, hanggang lumakas na sila at nagkaroon ng sariling kakayanan, nagpalakad ka rin ng pilay. Tuwing mayroong mga tao na may inferiority complex, suicidal, depressed, binigyan mo ng lakas ng loob, ng pag-asa, tinulungan mo, nagpalakad ka rin ng pilay. Hanggang ngayon, kumikilos ang Diyos. Ang tanong lang, magiging Pedro ba tayo na willing to give people what God gave us? Sabi ng iba, bakit po wala na yatang himala ngayon? Noon na lang New Testament meron. Araw-araw, dahil bago ang pagpapala ng Diyos, pwedeng may bagong himala. Naiiba lang ang anyo, hugis, kulay ng mga himala, pero meron pa rin. And you can be an instrument of that miracle if you're willing to be an instrument of God. Dapat lang hindi ka maramot. Hindi yung sobra ka nagmamadali pagpasok sa templo, sabi mo sa pulubi, I'm in a hurry, malilate na ako sa service. Sa pagmamadali mo sa pagsamba, magbibingi-bingihan ka sa mga nangangailangan, ba't ka pa sumasamba? Para ano pa ang iyong relihiyon kung bingi ka naman sa pangangailangan ng kapwa? Kung hindi ka naman mabait, hindi ka naman mabuti, tapos simba ka ng simba, anong nangyari doon? Wala. Because doing good to others is great religion. Greater than many religious activities and rituals. So pray that we become like Peter and John. Let us be like Peter and John. Let us give to people what or who we have. And we have Jesus. Let us receive, yes. But let us also give away Jesus' love that heals, empowers, gives rest and peace. What do you have? Marami naman sa atin, pinagpala talaga. I hope lahat, nasa atin ang Panginoon. At hindi lang yon, marami sa atin may pera pa. May talent pa. Marami pa tayong pwedeng ibigay. Dagdag doon sa ibibigay natin na si Jesus. Mabuti pa nga tayo ngayon kaysa kay Pedro at Juan eh. Hindi mo naman pwede sabihin walang-wala ka. Talaga namang walang-wala sila noon eh. Wala nga ibayad sa tax. Kaya sabi pa ni Jesus, kung manghuli ka ng isda, may iluluwang pera, yun na ibayad mo sa buwes. Kaya talagang wala silang pera noon dahil wala silang ginawang ibang livelihood. Pero tayo naman meron. So pwede pa tayong makatulong sa ibang paraan. But the most important thing is to have Jesus in your heart and then to give Jesus away. Ang isang malaking himala, si Jesus habang ipinapamigay mo, hindi na uubos, lalong dumarami. So wag tayo maging kuripot sa pagpapamigay ng ating pananalig. Sino ang mga lumpo sa inyong bahay ngayon? Ano ang kalumpuhan nila? Sino ang mga lumpo sa ating mga kaibigan, kamag-anak?
kasama sa trabaho o sa church. Ano ang kalumpuhan nila at ano ang kapangyarihang ibinigay sa inyo ni Jesus para kayo ang gamiting pagpapala para silang makalakad? Panginoon, turo mo sa amin ang aming pribilehyo at pananagutan na maging katulad ni Pedro. Maging matulungin. Huwag ituring ang kapwa na abala sa aming relihiyon, abala sa aming ministry, abala sa aming activity. Kasi kaya mo nga kami pinalakas para kami magpaabala sa mga mahihina. Turuan mo kami, Panginoon, ang mga nangangailangan kailanman ay hindi sagabal sa buhay, kundi maaaring ito pa nga ang misyon ay binibigay nyo sa amin. At bago namin palayuin ang aming pananaw, gawin mo kaming sensitive na makita ang mga iba't ibang kapansanan ng mga malapit sa amin sa buhay, ito man ay physical or emotional or spiritual, at kami, Lord, maging willing na kasangkapan mo para sila mapagpala. Pero una na dyan, dalangin namin, Panginoon, sino man ang mga anak mong narito ngayon na may iba't ibang kaparaanan ng pagiging lumpo, mga kahinaan, kakulangan, kaya hindi maka-achieve sa buhay, hindi makagawa ng mga nais gawin, hindi mapuntahan ng mga gustong puntahan dahil may mga iba't ibang uri ng kapansanan at kalumpuhan. Hipuin nyo kami, Panginoon, paghimalaan nyo ang bawat isa tulad ng pulubi na yon. Nananalig kaming hindi lang ito kwento niya, kwento din namin ito. At kayo na nagpalakad sa Kanya ay makakapagpalakad din sa amin, makakapagpalakas sa amin. At kayo na gumamit kay Pedro ay makakagamit din sa amin para kami man, bagamat di karapat-dapat, ay maging daluyan ng mapagpala niyong kamay na nakapaghihimala sa buhay ng mga tao. Use us as your instruments, and also, Lord, we open our hearts to your miracles, to your touch, so we too can be healed, and we too can walk and jump and praise you and worship you. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan ng kwentong ito sa ating buhay. Paano tayo pwedeng maging yung pulubi? Paano tayo pwedeng maging yung si Pedro? Lord, teach your people so your words will come to life and live in our hearts. Be with the Lord in silent reflection. In 32, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he told them, sit here to pray. Pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin the garden prayer and the prayer garden. Salamat, Panginoon, dahil maaari namin pagbulay-bulayan ang mga nagganap sa buhay ng iyong anak na si Jesus. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami, buksan ang aming isip, at turuan niyo kami magtuon ng pansin sa inyo lamang. Katawa ka, lahat kami makapag-uwi ng personal na mensahe mula sa inyo. We commit our time to you, Father, asking you to teach us and to touch us spiritually so that we may continue to change from glory to glory, especially with your message for each one of us tonight. Be our speaker. Be our preacher, Father. We seek you in the name of your Son, Jesus. Mark 14:32, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he told them, sit here while I pray. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng ginawa ng Panginoon patungo sa kanyang pagka-aresto, paglilitis, kamatayan, at pagkabuhay na muli. Gethsemane means a garden of olives. Hindi siya basta wild garden, siya ay tinataniman ng mga oliba, kaya meron doong olive press, kung saan ang mga oliba ay pinipiga at ginagawang langis. It means an olive garden with an olive press. It is usually walled, itong mga ganitong klaseng hardin. And the particular garden that we're going to focus on tonight, the Gethsemane, is down in the Kidron Valley. Sa eastern side ng temple ay may napakalalim at matarik na bangin, at sa ibaba nun ang tinatawag na Kidron Valley. At sa Kidron Valley ay mayroong isang maliit na sapa o maliit na batis na dinadaluyan ng kaunting tubig, subalit lagi ito halos ay kulay dugo dahil ang mga tira-tirahan ng mga bahagi ng hayop na iniaalay sa templo, pati na ang mga sobrang dugo ay itinatapon doon, kaya lagi na mayroong kulay dugo ang maliit na sapa sa Kidron Valley. Matapos ang tinatawag natin ngayon na Lord's Supper, ang Panginoon at ang kanyang mga disipulo ay bumaba doon
sa libis na yon, sa valley, tumawid ng maliit na sapa na ito at tumuloy sila sa halamanan na siyang pinagdausan ng napakahalagang panalangin ng Panginoon. Mark 14:33-34, Jesus took Peter, James, and John. He was sad and troubled and told them, I am so sad that I feel as if I am dying. Stay here and keep awake with me. Kasama ang 15 alagad at hindi na nakasama si Judas na noon ay merong ginagawa para ipagkanulo si Jesus, iniwan pa niya yung iba sa may gawi sa may labas at isinama niya sa kaloob-looban ng halamanan ang 3 disipulo na madalas niyang kasama at yun din ang nakakita sa kanya na nagbago ang anyo sa tinatawag nating Mount of Transfiguration. At sinabi niya, halos ikamatay ko ang lungkot. Nakaranas ba kayo ng lungkot na halos nakakamatay? Yung lungkot na deep depression. Yung pag naramdaman nyo sa mga alas 2, alas 3 ng umaga ay parang wala nang darating na umaga. Sa madaling araw ay parang wala na kayong kasama at nag-iisa. Napakatindi ng lungkot na nadarama ng Panginoon. Alam niya noon na siya ipagkakanulo at siya ay ipapako sa krus. At sinabi niya doon sa 3, manatili kayong gising, samahan ninyo ako. Halos ikalungkot ko, ikamatay ko ang kalungkutang ito. Dito kayo. Mark 14:35-36. Jesus walked on a little way, then he knelt down on the ground and prayed, Father, if it is possible, don't let this happen to me. Father, you can do anything. Don't make me suffer by having me drink from this cup. But do what you want and not what I want. Isang napaka matapat na panalangin. The human in Jesus is asking to be spared the sorrow, the trouble, the pain, the terrible pain that he was about to undergo. Sabi niya, kung maaari lamang po'y sana'y huwag na ako na dumaan dito sa ganitong pagdurusa. Pero matapos yun, sinabi niya, ganun pa man, masunod po ang inyong kalooban, hindi ang aking ibig lamang. Sa Luke 22:43-44, that's the only report about this. Then an angel from heaven came to help him. Jesus was in great pain and prayed so sincerely that his sweat fell to the ground like drops of blood. Si Luke lang ang nag-report sa mga gospel writers about this particular detail, na sa tindi ng dalamhati ni Jesus ay may isang anghel na lumapit sa kanya at siya'y tinulungan. Kung paano niya tinulungan, lingid sa atin dahil hindi ipinaliwanag. Subalit sinabi na ang pawis na lumabas sa kanya mga noo ay mga mustilang butil ng dugo. At ito ay pumatak sa lupa. The blood of Jesus goes into the earth and replaces the blood in the stream. Napaka ganda ng imagery na mga dugo lang ng hayop yung sumasama sa tubig ng sapa at ngayon dugo ni Jesus ang nagsimula na tumulo sa lupa na yon. At maaalala natin na ang unang dugo na pumatak sa lupa ay ang dugo ni Abel na pinatay ng kanyang kapatid na si Cain sa unang-unang pagkakasala ng mga unang pamilya na sinundan ng kasaysayan sa Genesis. Dugo na duminig sa lupa at nagbigay ng sumpa sa lupa. Ngayon naman ay dugo ni Jesus na wari bagay babawi sa sumpa na yon. Jesus asked the Father to spare him the agony of the cross. And he expresses his feelings, but nonetheless declares unreserved submission and obedience to God's will. Mark 14:37-38. When Jesus came back and found the disciples sleeping, he said to Simon Peter, "Are you asleep? Can't you stay awake for just 1 hour? Stay awake and pray that you won't be tested. You want to do what is right, but you are weak." So sa unang pagbalik ni Jesus sa kanyang mga kasamahan, ay inabutan niyang nakatulog ang mga yun. And specifically, si Pedro, sinabihan niya,
Bakit ka nakakatulog? Manatili kang gising. Manalangin ka na hindi ka dumaan sa pagsubok. Gusto mong gumawa ng tama, pero marupok ka. Kaya manalangin ka. Mark 14:39, Jesus went back and prayed the same prayer. Mark 14:40. But when he returned to the disciples, he found them sleeping again. They simply could not keep their eyes open, and they did not know what to say. Sa pangalawang pagkakataon, ay naabutan niyang nakatulog ang mga disipulo. At nang sila ay pukawin ni Jesus, ay hindi na malaman kung paano ipaliliwanag na para yun lang, hindi pa sila manatiling gising. Mark 14:41, when Jesus returned to the disciples the third time, he said, "Are you still sleeping and resting?" Or sa ibang version na sinasabi, "You may as well keep on sleeping and resting." Dahil hindi naman kayo manatiling gising, mabuti pa kaya matulog na lang kayo ng tuloy-tuloy. O gusto nyo ba itulog na lang at daan na lang sa tulog ang napakahalagang gabing ito? Mark 14:41-42, "Enough of all that. The time has come for the Son of Man to be handed over to sinners. Get up, let's go. The one who will betray me is already here." At sa dilim ng gabi na yon, bumagtas dito sa libis na ito ang pulutong ng mga kawal ng templo. May dala-dala mga sulo at iba't ibang ilawan, at sa sandatahan para si Jesus ay dakpin. Pansinin natin ang sabi ni Jesus. The Son of Man is to be handed to sinners. By sinners, Jesus was not referring to sex offenders or thieves or criminals or the usual targets of religion to be labeled as sinners. He meant the chief priests, the Pharisees, the teachers of the law, the priests, the religious leaders, and their followers. Sila ang tinawag ng Panginoon na sinners. Ano-ano para sa atin ngayon, mga kapatid, ang mga aral ng garden prayer o galing sa prayer garden? Jesus prayed that Peter not be tested. It was Judas, but it could have been Peter. It could have been anyone who would have been tested and betrayed Jesus. Pity those who are going through testing. Pity those who are going through trial and hardship. Do not be self-righteous and judgmental and condemn those who are going through hard trials. At yan ang naramdaman ng Panginoon kay Pedro. May lesson para sa ating lahat, mga kapatid. Pray for one another. Pag may nabalitaan kayong kapatid, kamag-anak, pinsan, office mate, kapitbahay, na dumadaan sa pagsubok, halos ay malaglag o nalaglag na nga, ang una nating dapat gawin, ipanalangin sila. Yun ang ginawa ng Panginoong Yesus, ipinanalangin niya. Magdalanginan tayo para sa isa't isa, dahil ang pagdaan natin sa pagsubok ay panapanahon lang. Hindi mo alam kung kailan naman ikaw. Kumisan may mga magulang na ipinagyayabang kanilang mga anak, mga apo, hindi nyo alam kung kailan sila naman ang maaaring matukso at matumba at mahulog. Another thing that we should notice here is that Jesus asked for companionship. He asked for fellowship, for the ministry of presence. Napakahalaga, mga kapatid, na tayo'y makilamay, makiramay, makisama sa nagdadalamhati. Kuminsan, masaya tayo, we feel that we don't need to be with someone, pero lagi nating dapat pakiramdaman kung kailangan nila tayo. Mapalad ka kung hindi mo kailangan ng kapwa mo ngayon dahil mukhang puno ka, masaya, pero kung ikaw ang kailangan, maging handa kang makiramay. Accompany, support one another. One of the greatest gifts that we could give to our loved ones is the gift of our presence. The gift of our time. Kuminsan may mga birthday, may mga okasyon, sabi mo, hindi ako pupunta kasi wala akong paregalo. Yung oras mo,
Yung oras na gugugulin mo papunta, pamamalagi sa okasyon at pag-uwi, regalo yon. Ang oras at panahon ay napakahalagang regalo. At dapat nating appreciate yung mga tao na available pag kailangan natin sila. Importante na malaman natin na sa tingin ni Jesus, kadalasan ang tinutukoy niya sa mga makasalanan, hindi yung lagi nating pinag-iinitan na tinatawag natin mga makasalanan. Jesus referred to the religious leaders as sinners. Sapagkat yung religious self-righteousness, judgmentalism, pride, arrogance, and cruelty to those you consider to be sinful is grave sin in the eyes of Jesus. Christians have to define and identify sin from the point of view of Jesus. Hindi ko mo relihiyoso ay banal na nga. Sa kadalasan sa pagiging nating relihiyoso, doon tayo nagiging malupit sa kapwa, doon tayo nawawala ng pangunawa, doon tayo nanguhusga, at yun ang tinatawag ni Jesus sa mga makasalanan. Jesus prayed before His trial and crucifixion. Mahalaga. Kung hindi nanalangin si Jesus dito sa Gethsemane, sa sandaling ito, malamang na hindi niya nakaya ang hirap ng krus. Ang darating na hirap sa kanya, nung siya'y litisin magdamag na walang idlip ni isang pikit, nang siya'y pinabalik-balik sa bahay ni Caiaphas at ni Pilate at ni Herod, at siya ay nilapastangan, at pagkatapos ay pinagbuhat ng krus at ipinako kinabukasan, hindi niya marahil yun nakaya kundi siya nanalangin. At kung si Jesus na yun, kinailangan pang manalangin, lalo tayo. Prepare for and face trials and hardships with prayer. Kung natatansya nyo na may darating na pagsubok, manalangin ng time team. At kung may makakasama kayong manalangin, magpasama. At kung kayo may masasamahang gustong magpasama sa panalangin, samahan. Iba ang nagiging lakas ng ating loob kung ang baon-baon natin sa pagharap sa mga pagsubok ay panalangin. With prayer, we connect with the power of God so we are able to overcome whatever is thrown our way. Sabi nga nila, a person is strongest when he or she is on her knees praying. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa paghugot ng lakas sa ating pananalig sa ating Diyos Ama. So pray for one another. We should know that Gethsemane is a crucial link in the gardens of life. And today we shall focus on 4 gardens of our lives. And I want you to think right now, kung sa sandaling ito, nasaan sa mga hardin na ito kayo. The first garden of life is the Garden of Eden. Bright, beautiful, paradise. God created the Garden of Eden for man to live in, to enjoy, and in it to fellowship with God. God created humans to have a relationship with them. Ang paglikha ng Diyos sa tao ay hindi lang isang eksperimento. Meron siyang pakay at ito ay makipagmabutihan, makisalamuha, makihalubilo, makisangkot, makiisa sa taong kanyang nilikha. Gusto ng Diyos na magkasama siya at ang taong kanyang nilikha. At sa gitna ng halaman na ito ay yung tree of life. Alam natin ang kasaysayan. Humans disobeyed God's will, fell into sin and eventual spiritual death. Humans lost the garden. Then, there's the Garden of Gethsemane. Dark, stained with blood. The blood of Abel, and now the blood of Jesus. In Gethsemane, Jesus, as the definitive and quintessential human, struggled but surrendered to God's will. Nasa Gethsemane ba kayo ngayon? Alam niyong tama, pero may iba kayong gustong gawin. Alam natin kung anong mabuti, pero gusto sana nating huwag mahirapan.
Alam natin kung anong dapat nating tahakin, pero gusto sana nating mag-shortcut. In Gethsemane, the disobedience of Adam and Eve is canceled and redeemed by the obedience of Jesus. Sa unang halamanan sa Eden, naging suwail ang tao at lumabag sa kalooban ng Diyos. Sa pangalawang hardin, si Jesus na nagkatawang tao ay susunod sa kalooban ng Diyos upang bawiin ang pagkalugmok, ang pagkasasala ni Eva at ni Adan at ng mga unang pamilya. The Garden of Gethsemane has redemptive value. At kung dami namin ng panahon at haba-haba ng oras na ang Israel ay nag-aalay ng mga dugo ng hayop na ayon din naman sa Biblia ay hindi naman nakapaglilinis at hindi nakakapagpatawad ng kasalanan, sa Gethsemane nagsimulang pumatak ang dugo ni Jesus upang yung tunay at kaisa-isang katanggap-tanggap sa Diyos sa sakripisyo ay kanyang ialay. Sa Gethsemane din, nahanda ang loob, ang Espiritu ni Jesus, na tanggapin ang dapat sana'y napakahirap at hindi katanggap-tanggap na gawain. Gethsemane is preparation and empowerment for the cross. Kung kayo man ay dumaranas ngayon ng Gethsemane, huwag niyong isipin ha, ito na ang wakas ng aking buhay. Nananalangin ka, lumalapit ka sa Diyos, halos maging dugo ang iyong pawis. Hindi ibig sabihin noon ay sad ending. Kung nananalangin ka sa Panginoon at kahit mahirap ay magsusuko ka ng iyong kalooban sa Panginoon, alam mo ang Gethsemane is only garden number 2 in a series of your gardens of life. And you're not going to stay in Gethsemane for long and forever. But finish the work that you have to finish in Gethsemane. Pass the test. Rely on the Lord. Listen to God rather than to your own will. Then the third garden, which followed in the life of Jesus, is the tomb garden beside Golgotha. Libingan ni Jesus. Siya ay nilibing sa isang halamanan din, hindi kalayuan. Sa gilid ng bundok na inuka upang maging mistulang kuweba na siyang usong libingan nung araw, nalibing si Jesus. Parang malungkot. Patay ka, nakalibing ka, inilibing ka, nag-iisa ka. Ganyan ba ang nararanasan ng ilan sa atin ngayon? Halos ay patay, parang patay na, parang wala ng pag-asa. Through this garden, which is really the tomb, Jesus would go down to the dead. He would save the dead and conquer death, and He would lead them out and up to the highest place. That teaching is very clear, especially in Colossians. Na ang Panginoong Jesus, ang sinasabing napakan sa libing, ay lumusong sa daigdig ng mga patay at nagligtas ng mga kaluluwang napipiit doon. At sinasabi din sa kasulatan, matapos ang Panginoon ng buhay na muli, ay naglabasan ng maraming patay mula sa kanilang mga libingan at nakita sila mukhaan physically ng maraming tao sa lungsod. At matapos ang Panginoon ay umakyat sa kalangitan, dinala niya ang napakaraming iniligtas mula sa kamatayan. At magmula nun, ang langit ay naging bukas na sa lahat ng mamamatay ang katawan, subalit na nanalig kay Jesus, ang Espiritu ay dinadala sa kataas-taasan. At sa wakas, ang ikaapat na hardin, the garden of the glory of God, described in Revelation 22, where the tree of life is mentioned again after a very long silence. Dahil naging katanggap-tanggap sa Ama ang sakripisyo ni Jesus, dahil higit pa sa sapat ang dugo niya para sa dugo ng ating lahat, na konekta muli ang Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus. Siya ang naging daan, siya ang katotohanan at siya ang buhay. At sa pamamagitan ni Jesus, ang lahat ng nananalig ay uuwi doon sa halamanan ng glory of God na walang iniwan doon sa naunang halamanan of Eden, only more beautiful and more glorious. The leaves of the tree of life are for the healing of the nations, Revelation tells us, showing that God is a God of restoration of all nations. Everything is restored, especially God's relationship with humans.
Not only with old Israel, not only with new Israel, but with each and every nation on earth. Kaya ang sinabi sa Revelation, haharap tayo sa great white throne judgment. Every tongue, every tribe, every nation will face the Lord with national, tribal identity. Kaya mahalaga ang national, tribal identity because it will count in the last days. All of this happened because Jesus obeyed God doon sa krus at nakasunod siya dahil nanalangin siya sa Gethsemane. In life, we pass through these 4 gardens. Minsan pabalik-balik. Hindi naman laging linear. Minsan circular. Yung paradise, it could be our childhood, our innocence, our purity, or even just happy moments. Nanunumbalik, bumabalik-balik tayo sa halamanan ng Eden, sa paraiso. Pagkatapos may kasunod na corruption and fall, often repeatedly. At nakakatulog din ang mga tao. Yung mga disciples nakatulog habang si Jesus ay sinusubok. Si Adan halos nakatulog din habang si Eva ay sinusubok. Dahil nanahimik lang siya, hindi siya kumibo para suportahan niya si Eve to say no. The so-called silence of Adam was almost like a deep sleep. And so these disciples repeat that and they also sleep. Nakita niyo yung mga prophetic values of everything that happened. History repeats itself. But the errors need not be repeated. The errors can be rectified. Kumisa naman tayo nasa halaman ng Gethsemane ng buhay natin. The disciples slept while Jesus was struggling and deciding. At ganoon din tayo, we struggle, we become victorious, we struggle again, often, repeatedly. But by Jesus' submission to God, believers are counted as having submitted to, and therefore we are counted as victorious. Not because we are personally victorious, but because Jesus made the victory for all of us. Kaya siya tagapagligtas. But beyond the symbolic submission through the blood of Christ and the accomplishment of Jesus, we should submit personally. Bagamat ang pagsuko ni Jesus sa kalooban ng Ama ay may benepisyo para sa ating lahat, dapat din tayong personally, isa-isa, kanya-kanya, magsuko ng buhay natin sa Panginoon. Submit vicariously by the substitution of Jesus, but also submit personally. At pagkatapos, kung minsan ang iba sa atin parang nasa tomb garden, we die many deaths. Like we can cry without tears. We can also die without giving up our spirit. Because the heart can die many ways. Kung minsan yung kausap mo, dead pala. Wala dito, ang layo-layo. Kung minsan tayo man ganon. And yet we also die to self and to sin, personally or through Jesus. Then we die physically. But even that should not be feared because there is the garden of God's glory. It is only through physical death that we enter eternity. So hindi dapat katakutan. Ang dapat lang habang nabubuhay tayo, to live is Christ, then to die is gain. God's people will be restored, reunited with God, and will be with God forever through Jesus. However, the garden of God's glory is also available today. You don't need to die to go there. For you to have a slice of heaven that can be enjoyed even in this life. It can be enjoyed in advance whenever we live right with God. The church is the embassy of heaven. Christians are God's ambassadors. Heaven can be enjoyed even in installment and in slices here on earth. At nararanasan natin yun. Kung tayo nabubuhay sa kalooban ng Panginoon, nakakadama tayo ng malalim na mga pagpapala, para na rin tayong nakakaranas ng kaparasong langit. Kaya magparanas din tayo ng langit sa ating kapwa. Magpaparanas na rin tayo, huwag na impyerno. Langit na.
Makita nila ang mukha ng Diyos pag nakikita tayo, maramdaman nila ang hipo at haplos ng Diyos kung tayo ay nasa kanilang tabi, maramdaman nila ang encouragement, empowerment ng God, hindi discouragement from the devil. Be a blessing, be an ambassador of heaven. Because you're part of these 4 gardens. So go to and go through your Gethsemane. Mga kapatid, may kanya-kanya tayong Gethsemane ngayon. Salamat na lang at nauna na si Jesus na ituro sa atin ang daan kung paano lalampasan at pagtatagumpayan ang pagpawis ng dugo, ang pag-iisa. Si Jesus na halos ay makiusap na siya samahan, nararamdaman natin yon. Kung minsan kahit may asawa ka, you feel alone. Minsan may pamilya ka, you feel alone, they don't believe in what you believe in, or probably they really not believe in you, or they reject you. They cast you out. Pero hindi naman nag-isa si Jesus noon dahil nananalangin siya, kapiling niya ang Ama. Hindi ka pwedeng mag-isa dahil may Diyos. Akala mo lang. Pag dumarating ang mga panahon na natutokso tayo mag-isip na wala tayong kasama, wala tayong kakampi, walang nakakaunawa, walang makakagamot sa atin, walang makakapagpalakas, alalahanin niyo may Diyos. At yun ang focus ni Jesus sa halamanan. So prayer. Surrender your will to God's will. Then proceed to and through your garden tomb, which we will all pass through. Die to self, and then later on into the garden of God's glory, into full restoration, into eternal life. Napakahalaga na unawain natin ang kahulugan ng halamanan ng Gethsemane. Spend time praying like you have never prayed before. Pray for other people, but very especially pray for your own strength, that God can prepare you for greatness, that God can prepare you for any cross that might be just ahead of you, and believe that God is with you like Jesus did, and submit to God's will. Heavenly Father, we thank you that though Gethsemane was sad, Gethsemane was a springboard for the victory of our Lord Jesus. Na mula sa Gethsemane, hinarap niya ang krus, dumaan siya sa garden tomb, at naghanda siya ng glorious garden for all of us, your children. Touch us like we have never received a touch from you before. Teach us to pray deeply, powerfully,